Ng tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Fair. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at hingi ng patawaran itong sa Vice President. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Tama. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At Alam niyo po yan mga kabayan kung tutusin itong si Sara Duterte, wala naman talaga masyadong naitulong to sa kampanya ni PBBM. Ang talagang nakinabang po talaga rito ay si Sara Duterte. Dahil ito pong si Sara Duterte, wala naman talaga silang taga-suporta. Si PBBM talaga ang maraming suporta at si Sara Duterte ay nabitbit lang ni PBBM. Kaya maling sabihin ni Sara Duterte na humingi siya ng tawad dahil sa tinulungan niya raw si PBBM sa kampanya. Mali yun. Kikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Sa pango, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Right. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Tama. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya, para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. Marami. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Tama po yan. Hindi po ba, ang dami po ng mga sinasabi ng Duterte administration halos nito nga, itong kulang-kulang 14,000 flood control ang kanilang naipatayo. Pero lahat tayo mga kabayan puro ghost project. Kasi kung totoo po yung sinasabi ng Duterte administration na ganyan karami ang kanilang flood control na nipatayo, hindi tayo magkakaroon ng ganyan grabe mga pagbaha. Hindi po ba mga kabayan? Tapos yung mga flood control na naidagdag ni PBBM ngayon. Kaya dito makikita na talaga yung mga proyekto ni Duterte talaga, doon talaga nagsimula yung mga korupsyon. Yan ang nangyari mga kabayan at nagpatuloy yung korupsyon na yan sa panahon ni PBBM dahil ito ngang mga nanunungkulan ay puro mga
tauhan pa ni Duterte. Nasanay sila. O akala nila mga kabayan ay hindi puputulin ni PBBM ang kanilang mga ginagawang pagnanakaw. O nabuking sila. Ayan, pinaimbestigahan ni PBBM. O nasanay kasi sila mga kabayan nung panahon ni Duterte, talaga hinayaan lang sila ni Duterte. O hindi po ba inamin ni Duterte mga kabayan ang korupsyon sa DPWH nandyan? Malawak. O pero sabi niya wala daw siyang magagawa. O kaya nga hindi niya pinaimbestigahan eh. O kasi isa pa, puro mga tauhan niya ang mga nakaano dyan, ang nangungurakot mga kabayan. O kaya buti nga ngayon, nung naupo si PBBM, pinaimbestigahan niya ngayon ito. Pinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ako, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Marami yan. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at ipapakita. 2021, nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po. You will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Hindi ganyan kagrabe. 2018, faced with disaster, Duterte pulls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate at mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Bobo nga eh. Bobo nga si Sara Duterte. Kaya paano ito magkakaroon ng kaalaman eh? Bobo nga. Biro mo, naging DepEd siya. Wala siyang kalamalam sa kanyang gagampanan tungkulin dyan. Anong nangyari? Puro kurap ang kanyang inatupag. Di ba mga kabayan? Parehas sa opisina na pinamalaan niya ay involved sa korupsyon sa BP office, di ba? Involved sa korupsyon sa DepEd, involved sa korupsyon. Ang alam lang ni Sara kasi mga kabayan ay talaga ay manloko. Lukuhin ng mga kababayan niya sa magitan ng pagnanakaw ng pera. Ayan, diyan magaling si Sara Duterte mga kabayan.
Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. Dapat hingi niya ng sorry yan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mabababa ang presyo ng bigas. Sinabi niya yan. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan Tumulong. ang Pangulo. Oh. Doon pa lang ha, mga kabayan ha. Sinabi ni Sara Duterte yan na mayroon daw siyang alam kung paano pabababain ang bigas. Oh. Mayroon siyang alam na ibig sabihin may idea siya. Pero hindi niya gagawin kasi ayaw niyan tulungan ang gobyerno. Ang ibig sabihin mga kabayan, kasi si PBBM ang presidente, ayaw niyan tulungan ng presidente. Oh. Pero kung mahal niya ang taong bayan, hindi ba naglilingkod siya sa taong bayan? Ay kung may galit man siya sa presidente, ay gagawin niya yung kanyang tungkulin. Magtatrabaho siya at gagawin niya, tutulong siya sa gobyerno para sa taong bayan, hindi para sa presidente. Hindi ba mga kabayan? Kung talagang itong si Sara Duterte ay sinasabi niya mahal niya ang kanyang bayan, o di ba ganun dapat? May alam ka, magtrabaho ka. O, ganun dapat. Yan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd Marami yan. na umaabot na sa halagang 200 million Oh, pesos. laki niyan. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Dami Pati po atraso. yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad. Kasi hindi nagtatrabaho eh. Yusek, Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po napag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Just one question po. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Does the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na hihingi niya ng Sorry tawad. dahil naging kapartner niya katanda. Hindi naman ganyan si PBBM. Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Oh, nagkamali si PBBM dyan eh. Malamang hindi niya talaga inasa na ganyan pala. Hindi niya akalain ng kanyang palang vice-presidente ay imbis na makatulong sa kanya mga kabayan, abay pabigat pa sa kanyang gobyerno. Di ba? Oh, pabigat pa. Imbis na tumulong, abay binabakbakan pa ang kanyang gobyerno. Oh, yan ang pagkakamali ni PBBM. Inakala siguro ni PBBM noon, matutulungan siya nito kasi iniisip niya noon, akala niya matino itong busy niya, hindi niya alam. Abay may saltik pala. Di ba? Oh. O kaya bagamat alam na walang linalabas na statement si PBBM tungkol kay BP Sara kasi alam naman natin eh si BBM hindi naman mahilig manira yan eh kahit na alam niya na nakikita niya ng ganyan yung busy niya. Oh, hindi siya magsasalita ng masama laban kay Sara Duterte mga kabayan. Kaya tayo bilib tayo kay PBBM. Kung inyo pong naalala mga kabayan, hindi pa doon nga dati nga yung nasa ano pa siya eh. Deep ed pa siya na gusto na nga ata siyang tanggalin noon. Pero sabi ni PBBM may tiwala naman siya, may tiwala pa siya. Hindi niya papalitan ito. Oh. Pero marami nang nagano sa kanya na tanggalin na itong siya, no? Pero patuloy niya pa rin binibigyan ng pagkakataon, mga kabayan, si Sara Duterte.
Ganyan kabait si PBBM. Pero ngayon, lantara na talaga yung pagiging ni Sara Duterte, pagiging kritiko ng gobyerno at puro paninira sa gobyerno, alam na ni PBBM yan. Hindi lang nagsasalita si PBBM yan. Pero alam nyo mga kabayan, yung taong tahimik, sabi nga hindi mo alam kung ano iniisip niyan. Bagamat hindi mo nakikita na nagsasalita, pero hindi mo alam kung ano yung iniisip niyan. Kaya mas mahirap kalaban yung ganyang klaseng tao, mga kabayan. Yung mga kalaban niya, alam niya na kasi dakdak dan dakdak Alam ni PBBM yung gagawin ng mga kalaban niya kasi dakdak sila ng dakdak ganito ang gagawin namin, ganyan. Alam niya na, pero si PBBM ba? Alam ng mga kalaban niya yung iniisip ni PBBM? Yan ang mga kabayan. Yan ang hindi nila ngayon makita, itong mga kalaban niya. Vice Presidente na hindi siya tutulungan. Vice Presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Puro pasyal. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Trabaho lang. Hindi siya tutulungan ng kanyang Vice Presidente. Wala naman po magagawa ang ating Pangulo. Ayaw. Magtrabaho na lamang. Ayaw ni Sara tumulong. But ano po ang tingin ng palace? Kaya nga ito mga kabayan ngayon lang tayo nagkaroon ng sa kasaysayan ng Pilipinas na may naturingan ng Vice Presidente pero parang baliwala. Matatawag lang sa pangalan na Vice Presidente. Pero yung pag-akto sa pagtulong sa gobyerno, yung pagtatrabaho, wala kang nakikitang Vice Presidente na nagtatrabaho. Wala. Meron kang nakikita, yun, namamasyal, nag-around the world, tapos yung pinapasahod galing sa buwis ng taong bayan, malakas pang manira sa gobyerno. Ang lakas pang pagka nagpapa-interview, abay, kala mo kung sino magaling, di ba? Akala mo kung sino masipag. Binabaliktad pa yan, presidente daw ang hindi nagtatrabaho. Grabe kapal ni Sara Duterte, mga kabayan. Now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara, do you feel that she is a strong candidate? Mahirap ibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto niya. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni VP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin, isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Tama. Ang iniisip ay yung pansarili na interest. Kasi nga mga kabayan, bakit, di ba? Ito talaga ang totoo na itong si Sara Duterte ay namumulitika. Bakit? 2026 pa lang ngayon, namumulitika na. O di ba? Agad nagdeklara na kagad siya na siya ay tatakbong presidente. Ang aga. Kaya ito ang malinaw na talaga siya ang namumulitika. Pagkatapos sasabihin niya sa gobyerno pagka sinasagot sila sa kanilang mga peking palabas na bintang sa kay PBBM, sabi nila namumulitika daw ang gobyerno. Hindi, binabaliktad. Si Sara Duterte talaga ang namumulitika. Ang aga-aga pa, 2026 pa lang, nagdeklara na ng Kaya dito makikita na siya ay namumulitika. Isa pa, parang itong pagpapahayag ni Sara Duterte mga kabayan na siya tatakbo sa 2028. Parang tinatakot niya yung rito mga kabayan Parang gusto niyang
ramdam sa mga congressman, sa mga senador na to, na itong, di ba, tinutulak nga itong impeachment niya, tinutulak niya, sinasabi niya, parang tinatakot niya na tatakbo para mag-isip, naku, pag nanalo si Sara Duterte sa 2028, sigurado, babalikan tayo niyan. Kaya, para bang sinabi, wag na natin ituloy yung impeachment, wag na natin iakyat sa, sa Senado. Anuin na natin yan, Oh. Ganyan ang ni Sara Duterte, parang tinatakot niya yung mga senador, mga congressman na nagtutulak ng impeachment laban sa kanya. Ganyan niya, mga kabayan. Oh, kaya tinatakot niya. Yan ang niya, yan ang malamang ang hangarin niya. Yes. Hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Ang aga-aga pa di ba? Ang aga-aga pa, nagdeklara kagad siya. Yan ang tunay na siya talaga ay namumulitika. Talagang hindi siya naglilingkod sa bayan. Kasi kung talagang naglilingkod ka sa bayan, mga kababayan, hindi yan ang isipin mo yung pagtakbo mo Ang isipin mo kung paano ka makakatulong sa mga Pilipino. Tignan nyo si PBBM, hindi ba? Ang daming proyekto nagawa, katulad nga na itong kuryente, itong membro ng 4Ps, mga kabayan, 0 to 50 kilowatts hour, libre, wala nang babayaran, di ba? Yan ang presidente. Naghahanap ng solusyon kung paano matutulungan yung mamamayan. Ganyan. Katulad niyan, yung kuryente niyan, pangako ni Marcolita yan. Pero sino ang tumupad ngayon? Si PBBM. Hindi po ba? Si Marcolita, hanggat sa matapos ang termino niyan, hindi matutupad yung sinabi niya niyan di ba? Mga budol yan katulad ni Cayetano. Nangako ng 10,000 bawat pamilya. Natupad ba yun? Ano nangyari? Nga. Si Marcolita, 2,000 kuryente pababa daw. Libre. Ano nangyari ngayon? Ano ni Marcolita ngayon, mga kabayan? Hindi niya naasikaso na magpanukalam ng batas na ganyan. Kasi bakit? Busy si Marcolita, mga kabayan, sa pagtatanggol sa mga diskaya. Busy si Marcolita sa pagtatanggol sa China. Kaya si PBBM na lang ang gumawa ng paraan para matupad yung pinangako ni Marcolita. Ayan, Marcolita. Dapat magpasalamat ka kay PBBM, Yung pangako mo, si PBBM na ang gumawa. Siya na yung umaksyon. Mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo. Ito po ang NARS TV 51. Mundo'y nagliwanag.